Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1768. Si Alex Rockefeller ay natural na sumang-ayon dito. Don, napakataas ba ng posisyon ni Uncle Drake sa Flying Eagles Academy? Maaari niyang aprobahan ang isang bagay na tulad nito sa isang solong token. Mas may awtoridad pa siya kaysa sa iyo. Tanong ni Alex pagkatapos nun. Siyempre. Hindi mo ba alam kung sino siya? Tanong ni Fairy Doctor. Siyempre, ayoko, sabi ni Alex. Siya ang master ng stepbrother ko, sabi ni Fairy Doctor. Ang master ni Principal Henderson. Tanong ni Alex. Tama iyan. Hindi mo masasabi, hindi ba? Gayunpaman, nalampasan ng aking kapatid ang kanyang Panginoon na ang antas ng kanyang paglilinang ay lumampas kay Uncle Drake ng mabilis. Higit sa lahat, ang aking stepbrother ay napapaligiran ng mga taong may kakayahan. Nag-asawa siya ng 5 asawa at bawat isa sa kanila ay isang dalubhasa sa mundo, sabi ni Fairy Doctor. Natigilan si Alex. 5 asawa. Ganoon ba siya kalakas? Oo. Sabi ni Fairy Doctor. Lahat ng 5 asawa niya ay mga dalubhasa sa mundo. Gaano sila kalakas? Tanong ni Alex. Narinig mo na ba ang Old Moon Devil? Tanong ni Fairy Doctor. Matanda, Old Moon Devil. Halos maputo lang dila ni Alex. Di ba nanay ni Luna Flores ang taong ito? Hindi niya akalain na isa siya sa mga asawa ni Principal Henderson. Narinig ni Alex na ang Old Moon Devil ay partikular na mahilig kay Maxwell Lawrence. Tinulungan pa niya ito sa hindi mabilang na paraan at nakatakdang ipakasal sa kanya si Luna. Gayunpaman si Luna ay natulog na ngayon kay Alex at si Maxwell ay pinatay ni Alex. Iniisip ni Alex kung darating ang Old Moon Devil na hahanapin siya para sa paghihiganti. Narinig mo na ba siya? Tanong ni Fairy Doctor. Marahang tumanggo si Alex. Narinig ko ang ilang mga bagay, sabi niya. Huwag magpalin lang sa nakakatakot na palayaw ng Old Moon Devil. Sa totoo lang, bihirang kagandahan ang tiyahin ko. Ang kanyang orihinal na pangalan ay Metzli Flores. Ang kanyang mga demonyong kapangyarihan ay wala sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang pagkatao ay medyo mahirap unawain. Hindi madaling makasama siya, sabi ni Fairy Doctor. Sino pa? Tanong ni Alex. Isa sa mga Exorcist Dragon, Martini Mayer. Sagot ni Fairy Doctor. Earthhem, natigilan muli si Alex. Gayunpaman, sa pag-alala na si Luna ay nakatatandang kapatid ni Freya Mayer, hindi ito nakakagulat. Bago ipinakilala ang natitirang 3, nakarating na sila sa administrative office ng akademya. Kahit gabi na, may mga tao pa rin sa administrative office. Kinuha ni Fairy Doctor ang token at matagumpay na nakuha ang graduation certificate ni Alex. Gayunpaman, nakapukaw ito ng maraming atensyon. Sa bagay, kakarehistro lang ni Alex bilang estudyante ng departamento noong hapon. Nagkaroon pa nga ng record nito sa system. Sa huli, nakapagtapos siya sa loob ng 4 na oras. Ito ay halos isang mahimalang record. Huli na ngayon. Dapat umuwi ka na bukas. Gusto ko pa ring makinig sa pagbabahagi mo sa alchemy, sabi ni Fairy Doctor. Tumanggo si Alex bilang pagsang-ayon. Bumalik sila sa higaan na parang bathtub. Sa sobrang espiritual na enerhiya, natapos ni Alex ang pagbabahagi ng kanyang mga saloobin sa alchemy sa loob ng kalahating oras. Sa huli, napansin niya na hindi masyadong pinapansin ni Fairy Doctor. Anong problema mo? Tanong ni Alex. Napatingin sa kanya si Fairy Doctor na may problema sa mukha. Alex, kahit na binanggit ko na dapat tayong manatili bilang guro at mag-aaral, maaari ba tayong maging ibang bagay para lamang ngayong gabi? Magiging ano tayo? Tanong ni Alex. We'll become a couple, sabi ni Fairy Doctor habang tinutulak siya nito. Si Richard Asterisk. Samantala, bumalik si Michael Lawrence sa tahanan ng pamilya Lawrence ng Oregon. Bago pa man siya pumasok sa pintuan, muling lumitaw ang sakit ni Michael. Niyakap niya ang isang pine tree sa harap ng bahay at nagsimulang magtapat ng pagmamahal dito habang hinahalikan niya ito. Parehong natigilan si Colton Lawrence at ang kanyang asawa nang makita nila ito.
Basang-basa sila ng malamig na pawis. Spencer, anong nangyayari? Tanong ng isa sa kanila. Kabanata 1769. Hindi nagtagal, lumala ang kanyang pinsala. Nang makita ng ina ni Michael, si Petunia Lawrence, ang kanyang anak na umaasal na parang baliw, at ang dugo ay tumutulo sa kanyang pantalon, naramdaman niyang parang naputol ang kanyang puso. Mayroon lamang siyang 2 anak sa buhay na ito. Malamang ay may pumatay sa kanyang nakababatang anak na lalaki kamakailan lamang. Ngayon, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nasa kanyang nakatatandang anak. Siya rin ang taong pinapahalagahan niya sa buong buhay niya. Hindi niya alam pagkatapos lamang ng ilang araw, nangyari ito sa kanyang nakatatandang anak. Hindi pa nga siya nakakapag-asawa at wala pa siyang anak. Ano ang kanilang gagawin kung may mangyari sa kanya at maapektuhan ang kanyang kakayahang magkaanak? Mabilis na sumugod si Colton Lawrence para hilahin si Michael. Gayunpaman, ang isip ni Michael ay naapektuhan ng isang pinakamataas na anyo ng hypnosis. Hindi siya papayag na pigilan siya ng sinuman sa kanyang ginawa. Agad namang sumigaw si Michael na parang baliw habang sinusuntok at sinisipa. Ipinakita pa niya sa kanyang ama ang isang walang katulad na mabangis na ekspresyon. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. I want my romantic moment with Fairy Doctor. Gusto ko siyang pakasalan at magkaanak. Kung sino man ang maglakas loob na pigilan ako, siya ang magiging pinakamalaking kalaban ko. Papatayin kita at ang buong pamilya mo. Arg! Ayaw bitawan ni Colton. Tinagat pa ni Michael ang pulso ni Colton. Nakasimangot ng malalim, ang galit ni Colton ay umabot na sa pinakamataas na punto nito. Tinitigan niya si Spencer Quinn. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Ginawa ba ito ni Fairy Doctor? Anong ginawa niya sa anak ko? Spencer, kapirasong aso shitty. Bilasin mo magsalita ka. Ginawa ba ito ng bitik na iyon, Don Winslet? Anong ginawa niya sa anak ko? Sigaw ni Petunia Lawrence. Napakakakaiba ng lahat ng ito. Ang hula ko ay ang disipulo ni Jade Benmore ang gumawa nito, mabilis na sabi ni Spencer. Disipulo ni Jade. Napatalon sina Colton at Petunia nang marinig nila ito. Mabilis nilang tinanong si Spencer tungkol sa nangyari. Sinabi ni Spencer sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Ang hula ko ay naging ganito si Michael dahil may mali sa kanya sa mental at espiritual na antas. Ang kanyang karamdaman ay pumuputok bawat oras. Sinubukan ko ang timing nito at ito ay napakatumpak. Hindi 1 segundo higit pa at hindi 1 segundo mas mababa. Pagkatapos niyang magising, mangyayari ito pagkatapos ng eksaktong 1 oras. Naging malamig ang tingin ni Colton. Ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay dapat na naglagay ng sumpa kay Michael. O maaaring ito ay hypnosis o ilang psikolohikal na pahiwatig. Kung hindi, ito ay maaaring isang uri ng sealing spell sa kanyang kaluluwa. Kakayanin ba ito ng basurang disipulo ni Jade? Ang Fairy Doctor ay nagagawa lamang sa alchemy. Hindi siya masyadong magaling sa mga bagay sa mental at espiritual na antas. Higit pa rito, siya ay nakadroga noong panahong iyon at siya ay walang malay. Kaya naman, hindi maaaring siya iyon. Ang tanging tao sa paligid ay si Alex Rockefeller. Hindi niya ito kaya sa kanyang sarili, ngunit tiyak na binigyan siya ni Jade ng isang uri ng trump card. Inala ko kapag napatay si Maxwell, may naapektuhan din ang kaluluwa niya. Kung hindi, ang isang tao sa kanyang cultivation ay hindi maaaring mapatay sa isang iglap ng walang kahit kaunting pagtutol. Labis na nagalit si Petunia nang marinig niya ito. Malakas niyang sinipa ang pinto at lumitaw ang isang malaking butas dito. It's that Rockefeller B** start again. Ninakaw niya ang asawa ni Maxwell at pinatay siya. Ngayon, ninakaw niya ang babaeng nagustuhan ni Michael at gumawa ng gulo na ito sa pamilya namin. Hindi ko siya papayagang makatakas dito. Mabangis ang ekspresyon ni Petunia. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Sa huli, nakaluwa talaga siya ng isang subo ng dugo. Samantala, ang nakakabaliw na estado ni Michael ay nagpasakit pa sa puso ni Colton. Hindi rin napigilan ni Colton ang kanyang galit at hangarin na pumatay.
Natapakan niya ang kanyang paa sa lupa at naapektuhan ang bahay. Boom! Tarat-tarat! Ang kalahati ng vilya ay gumuho sa lupa. Gusto ko siyang patayin. Papatayin ko ang buong pamilya niya. Sigaw ni Colton. Pero, Kuya, Jade, sabi ni Spencer. Umuso si Colton. Wala tayong dapat ipag-alala kay Jade. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nakapasok na sa pinakamalalim na bahagi ng Myriad Demon Valley. Tiyak na hindi sila makakalabas ng buhay. Sa isang tiyak na lawak siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Naalis na nila ang lahat ng demonyong hayop malapit sa Landno. 39. Ang 10,000 tonelada ng espiritual na mga bato ay pag-aari na natin ngayon. Patay na ba talaga si Jade? Tanong ni Spencer. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1770. Patay na siya nang walang pag-aalinlangan. Sagot ni Colton Lawrence. Si Spencer Quinn ay may hindi maliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Kuya, kung mamatay si Jade Bemnor, tiyak na magkakaroon ng malaking epekto ang moral ng Flying Eagles. Talagang nag-aalala ako na ang buhay ng depensa ng sinaunang hangganan ay hindi mapapanatili. Kung nangyari iyon, isang malaking sakuna ang darating sa atin. Malamig nang umuso si Colton. Sa tingin mo ba magiging maayos ang sinaunang hangganan kasama si Jade sa paligid? Walang kwenta. Sa kalahating taon, mabibigo pa rin ang depensa. Ngunit kung wala si Jade na humahadlang, mabilis na uunlad ang ating mga kaliwang troop. Tiyak na walang magiging isyo sa pagprotekta sa ating sarili. Sa wakas ay tumango si Spencer. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Colton ang tungkol sa sinabi ni Michael Lawrence sa kanya. Nais din ni Michael na patayin si Alex Rockefeller. Sa katunayan, sinubukan niyang lipulin ang buong pamilya ni Alex. Ngayong halos patay na si Jade, bakit pa tayo matatakot sa kanya? Spencer, inuutusan kita na alamin ang lahat ng may kaugnayan sa kanya, kasama ang kanyang kasintahan, kaibigan, at malapit na kapitbahay. Gusto kong mahuli silang lahat at gusto kong pagbayaran nila ang ginawa nila sa kanilang buhay bilang pag-alala sa anak ko, mabangis na pahayag ni Petunia Lawrence. Agad namang tumango si Spencer. Oo, madam. Pagkaalis ni Spencer, tumawag si Colton sa telepono. Si Dr. Wormhurst, lumapit ka kaagad. May nangyari sa anak ko. Ang buong pangalan ni Dr. Wormhurst ay Mawa Wormhurst. Siya ang itinalagang doktor ng left-wing troops at siya ay higit sa 70 taong gulang. Ang kanyang mga kasanayang medikal ay walang alinlangan na mas mahusay kaysa sa Wallace Yoke ng Amerika. Nakuha ni Wallace ang kanyang reputasyon sa pagtrato sa mga karaniwang mamamayan at naging pangalan siya sa pamamagitan ng bibig. Gayunpaman, ang titulo ni Wallace bilang pinakamahusay na imperial na doktor ay tila isang biro kay Mawa. Kasama sa mga kasanayang medikal ni Mawa ang mga pamamaraan na may kaugnayan sa paglilinang. Para sa isang tao na kayang magpagaling ng mga magsasaka, madali niyang pagalingin ang karaniwan. Nang si Dr. Wormhurst ay ipinatawag ni Colton, agad siyang sumugod. Agad siyang napaisip sa mga nangyayari nang makita niya ang estadong kinaroroonan ni Michael. Sir, may gumamit ng soul hypnosis kay Michael. Nakikita ko ang kulay abong enerhiya sa kanyang kaluluwa. Ito ang dahilan ng kaguluhang ito. Si Dr. Wormhurst, may paraan ba para gamutin ito? Tanong ni Petunia. Nag-iisip sandali si Dr. Wormhurst. Hindi ito isang malaking problema. Ilang beses na akong nakabangga sa ganitong uri ng hypnosis sa espiritual na antas sa nakaraan. Magkakaroon siya ng malinaw na pag-iisip sa sandaling maalis ko ang panlabas na bola ng enerhiya gamit ang aking lakas sa pag-iisip. Agad namang nakahinga ng maluwag si Petunia. Kailangan kitang problemayan yan, Dr. Wormhurst. Umiti si Dr. Wormhurst. Masyado kang magalang. Natutuwa akong maglingkod kay Michael. Di nagtagal, inutusan ni Dr. Wormhurst sina Colton at Petunia na hawakan si Michael, na nagpupumiglas at sumisigaw, habang itinoon niya ang kanyang lakas ng kaisipan sa isang lihim na pamamaraan.
Unti-unti ang lakas ng kanyang pag-iisip ay tumagos kay Michael sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pressure point. Pagkatapos ng malapit ng alisin ni Dr. Wormhurst ang bola ng kulay abong enerhiya, bigla niyang naramdaman na parang nakita siya ng kulay abong enerhiya sa punto ng espiritual na presyon ni Michael. Pagkatapos noon, ang kulay abong enerhiya ay naging isang sinag ng liwanag at malakas na tumama sa kaluluwa ni Dr. Wormhurst. Buzz! Biglang naramdaman ni Dr. Wormhurst na parang sisubog na ang utak niya. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan at iniluwa ang isang subo. Tugo! Nagulat si Colton. Si Dr. Wormhurst, paano nangyari ito? Anong nangyari? Sa sumunod na sandali, nagulat si Colton at ang kanyang asawa sa kanilang nasaksihan. Si Dr. Wormhurst ay talagang bumubulong sa sarili. Fairy Doctor, mahal ko Fairy Doctor. Pagkatapos noon ay sumugod siya sa punong kayakap ni Michael kanina at sinimulan niya itong halikan ng mapuso. Nalaglag ang panga ni Petunia at dilat ang kanyang mga mata. Nakakahawa ba talaga ang bagay na ito? Kabanata 1771. Nang makitang kumikilos si Mawa tulad ng kanyang anak, tila hindi kinaya ni Colton ang pagkabigla. Sinusubukan kong kontrolin si Michael ngayon kaya hindi ko talaga mahawan ang sakit na ito. Bilang left-wing lieutenant na may 10,000 tropa, mahihiya siyang ipagpatuloy ang buhay kung may makakahanap kay Michael na naghuhulog ng puno, sumisigaw, mahal ko ang doktor ng diwata. Hindi niya kayang panatilihin ang kanyang posisyon sa loob ng squad. Kaya naman agad niyang binitawan si Michael. Hindi napigilan ni Petunia ang kanyang anak. Sa huli, umungol si Michael at nagmamadaling bumalik upang yakapin ang puno, kinuha ang kabilang panig habang iniuumbok niya ito kay Mawa. Mapapaungol pa siya, humihingal, at magpapakawala ng biglaang pagtawa tila nasisiyahan. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Smack! Smack! Si Colton ay humakbang pasulong at tinadtad ang mga ito sa likod ng leeg gamit ang kanyang kamay na naging dahilan ng pagkahimatay nila sa isang iglap. Hubby, anong gagawin natin? Tanong ni Petunia. Si Michael na lang ang natitira nating anak at hindi pa rin siya kasal. Hindi natin kayang mawala siya. Malungkot ang ekspresyon ni Colton, ang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo. Huwag kang mag-alala, tiyak na magpapagaling ako sa kanya. Ito ay hypnosis lamang na dulot ng mental power. Kaya dapat maghanap na lang tayo ng mental power master. Naaalala ko na may isa sa likod ng tropa ng kanan. Tatawagan ko siya mamaya. Si Richard Asterisk. Kinabukasan, nagising si Alex at natuklasan ang Fairy Doctor na kasalukuyang natutulog sa isa sa kanyang mga braso, ang kanyang makatarungan at makinis na binti ay nakapatong din sa kanyang baywang. Maganda ang tulog niya kahit na mapangakit ang ngiti niya habang natutulog. Ang babaeng ito ay kadalasang napaka-inosente, ethereal, at dalisay. Gayunpaman, ganoon ang ugali niya sa sandaling natikman niya ang pag-ibig. Lahat ba ng babae ay ganito? Nang tingnan ni Alex ang oras, napansin ni Alex na oras na para umalis, kaya't inilabas niya ang kanyang braso mula sa ilalim ng kanyang leeg at naghanda na bumangon sa kama. Gayunpaman, ginising nito ang Fairy Doctor. Aalis ka? Tanong niya, puno ng ayaw ang mga mata. Napangiti si Alex. Hindi naman sa hindi na ako babalik. Tiyak na babalik ako sa loob ng 1 buwan, okay? Kung hindi ka babalik sa 1 buwan, hahanapin kita, sagot niya. Ako ang iyong guro. Maaaring nakuha mo na ang iyong sertipiko ng pagtatapos, ngunit hindi mo pa nakukuha ang iyong graded assessment mula sa aking klase ng medisina. So ibig sabihin hindi ka pa officially graduate. Ang sertipiko na iyon ay isang bagay lamang upang matulungan kang pumasok at lumabas ng akademya. Marahang hinawakan ni Alex ang baywang niya. Sige. Gusto kita, guro. Gusto ka rin ng guro, mag-aaral. Sige, kailangan ko na talagang bumangon. Masyado kang maganda, guro. Nag-aalala ako na hindi ko kayang labanan ang iyong alindog. Madidelay ang schedule ko for another day. Sige. Inalikan siya ni Don at gumapang muna siya mula sa pagkakayakap. Pagkatapos ay dinala niya sa kanya ang kanyang damit at binihisan siya.
Sinukli pa niya ang buhok nito, nagpisil ng toothpaste sa toothbrush nito at tinulungan siyang maghanda para maghugas. Napakalambing niya na parang surreal ang lahat. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Tumalon ang dalawa. Hindi nila maaaring hayaan ang sino man na malaman ang tungkol sa kanilang sexual na relasyon. Bagamat maaaring kumalat ang mga chismis, ang isang bagay na hindi nila kayang bayaran ay ang mahuli ng walang kabuluhan. Nakahanap agad ng mapagtatagwan si Alex. Habang tumatakbo siya patungo sa banyo, isang pamilyar na boses ang tumunog. MS. Winslet, MS Winslet. Nandyan ka ba sa loob? Papasok na ako. Nang marinig ni Alex ang boses na ito, naramdaman niyang namamanhid ang kanyang anit. Ang taong dumating ay walang iba kundi ang munting mangkukulam na si Luna. Nakakalungkot na pagkakataon. Pag nalaman ng munting mangkukulam na niloko ko ang fairy doctor, malamang magagalit siya at mawawalan ng kontrol ang kanyang kapangyarihan. Hindi na naglakas loob si Alex na manatili sa banyo. Binuksan niya ang bintana at sa halip ay lumabas. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1772. Tumungo si Alex upang ipaalam sa kanyang mga alagad sa kursong Formation Circle ang tungkol sa kanyang pag-alis. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Holly na nasa battle course at ipinaalam din sa kanya. Gayunpaman, hindi niya nagawang mahanap si Yuno. Wala rin siyang telepono noon. Kaya naman sinabihan niya si Holly na ipaalam ito sa kanya kapag nagkasalubong sila. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng malalaking gate. Alex Rockefeller. Saktong pagdating niya sa gate ay may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 30s. Siya ay may mahabang buhok na malayang damaloy sa simoy ng hangin na para bang siya ay Dragon Shiryu mula sa Saint Seiya. Ang kanyang buhok ay malasotla kaya sayang ang potensyal kung hindi siya ang tagapagsalita ng Head at Shoulders. Bukod sa buhok niya, medyo mag-ara din ang itsura niya. Si Alex mismo ang nag-rate sa lalaki bilang 8 sa 10. Tinatawag mo ba ako? Napatingin sa kanya si Alex. Hindi niya kilala kung sino ang lalaking ito. Sumenyas ang lalaki sa kanya at nagpadala ng sinag ng liwanag kay Alex. Naningkit ang mga mata ni Alex. Masasabi niyang may binato sa kanya ang lalaki ng card. Matapos makuha ang card, nagpa siya siyang tingnan. Ang Vice President ng The Flames. Hubert Fisher. Sabi ni Hubert, "Ma'am, tama iyan. Ako si Hubert Fisher. Sa tingin ko ay napakalakas mo kaya sumunod ka sa akin. Sundan kita." Natigilan si Alex. Saan? Pupunta tayo sa The Flames Club Room, syempre. Para saan, bagaman? Lalong naguluhan si Alex. Sagot ni Hubert, hindi mo pa rin maintindihan. Nubis talaga, mga nubis ha. Ang ibig kong sabihin, napili ka ng aming club at nandito ako para i-recruit ka. This is a once-in-a-lifetime opportunity, so sumama ka na lang sa akin. Pagkatapos nating matapos ang welcoming ceremony, magiging bahagi ka na ng club mula ngayon. Narinig ni Alex ang mga club sa Flying Eagles Academy. Gayunpaman, ang mga club na ito ay hindi mga extracurricular club tulad ng sa mga regular na universidad. Ang mga club na ito ay nabuo upang gumawa ng mga misyon at pumasok sa mga lihim na kaharian ng sama-sama, tinutulungan ng isa't isa sa buong proseso at maging mas malakas sa kabuuan. Katumbas ito ng mga guild sa ilang laro. Ang Flying Eagles Academy ay mayroong mahigit 100 club na tulad nito. Si Alex, gayunpaman, ay hindi interesado sa alinman sa kanila. Umiling siya. Ayokong sumali sa anumang club. Nagulat si Hubert. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko na ako ang Vice President ng The Flames. Ako ay pumunta dito ng personal para lamang i-recruit ka, ngunit tinanggihan mo ang aming alok. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko. Umiling si Hubert. Hindi, ayaw mo. Hindi mo alam kung ano ang iyong tinatanggihan. Makinig, bibigyan kita ng mas detalyadong pagpapakilala. Mayroong 173 guild at club sa akademyang ito at ang The Flames ay nasa pangatlo.
Ang lahat ng aming mga miyembro ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, sinasala namin ang mahina at pinipili lamang ang malakas. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang matagal na nasa aming club ngunit nabigo upang matugunan ang aming mga kinakailangan? Dapat mong igalang na gusto ka naming i-recruit at dapat ay tinanggap mo ang aming alok ng walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, dapat ay labis kang nagpapasalamat na ako mismo ang pumunta rito para sunduin ka. Gayunpaman, narito ka at lubos na nakakalimutan ang pagkakataong ito na ibinigay sa iyo. Kumunat ang noo ni Alex at malamig na sinabi, tapos ka na bang magsalita? Kung oo, tumabi ka. Hindi ako interesado sa club mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Hubert. Oh, ikaw ay pang. Ikaw ang nagtanong. Smack. Walang sabi-sabing sinampal ni Alex ang lalaki sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Hubert na magiging matapang si Alex na sasampalin siya ng wala sa oras kaya hindi siya naghanda na ipagtanggol. Dahil sa sampal ay namula ang isang pisngi niya. Ikaw. How dare you attack me? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Hubert. Inaasahan mo bang i-treat kita ng almusal o ano? Magbibilang ako ng 3. Kung tatanggi ka pa ring umalis, hindi mo na ito magagawa pagkatapos nito. FC. Napasigaw si Hubert sa galit, agad na sumugod kay Alex, naghahanda para sa isang pag-atake. Smack. Isang sampal na naman ang damapo sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, sinampal ng malakas si Hubert kaya umikot siya sa pwesto at bumagsak sa lupa na parang isang cartoon comedy. Kasalukuyang daan-daang estudyante ang nagkukumpulan sa gate. Nang makita ito, lahat sila ay natigilan. Si Hubert Fisher, ang vice-presidente ng The Flames, isang henyo na nagrerango ng siyam sa puwersa ng labanan, ay hindi man lang nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nasample siya na para bang isang karaniwang tao lang. Sino ang lalaking sumampal sa kanya? Kabanata 1773. Smack. Si Hubert ay bumagsak sa lupa na patag na mukha. Nagsimulang damyugo ang kanyang ilong habang natanggal ang dalawa niyang ngipin. Hindi lang siya makapaniwala na may mangyayaring ganito. Bilang mag-aral na niranggo sa siyam na kapangyarihan sa labanan, hindi man lang siya makalaban sa baguhan na ito. Paano ito posible? Dapat kasi. Dahil hindi ko naihanda ang sarili ko sa pag-iisip. Sa gayon tumalon si Hubert mula sa lupa na ginamit ang buong lakas habang inilunsad niya ang isang pag-atake kay Alex bilang ang pinakahuling paghihiganti. Sheer exploding kick. Naapektuhan pa ng pag-atake ang hangin sa paligid niya. Ang kapaligiran ay parang pinipiga pagkatapos ay sumabog na parang bomba sa susunod na segundo. Sumabog ang enerhiya habang papalapit ang paa niya sa templo ni Alex. Napabuntong hininga ang lahat habang pinapanood ang laban. Ito ang pinakamalakas na kasanayan ni Hubert, ang sheer exploding kick. Narinig ko na ito ay isang earth rank cultivation skill. Nakakamangha. May narinig pa akong tugtog sa tenga ko mula rito. Iniisip ko kung kaya ng lalaking iyon ang pag-ataking iyon. May mga nakakilala pa kay Alex. Oh my God, di ba baguhan yan? Tinalo pa niya si Stan Cooley sa isang atake kanina. Siya ang alamat na nagpagulo kay Jason Moss na nagmamakaawa na maging isa sa kanyang mga disipulo sa publiko. Holy she asterisk T, hindi ba nila sinabi na ang lalaking ito ay walang silbi at talagang nambobola lang sa mga hallucinations? Sabi nila, nanloko daw siya noong nakipag-away siya sa fairy doctor pero bakit niya kinakalaban si Hubert ngayon? Ito ang mga bagay na sinabi ng mga tao pagkatapos na ang paa ni Hubert ay nasa harap mismo ng mukha ni Alex. Ang pag-atake ay malapit nang mapunta. Galit na galit si Alex. Wala man lang siyang ginawa para guluhin siya ng lalaking ito na sumali sa ilang flame club. Bakit ba ang yabang mo kung ikaw ang gustong sumama sa akin, ha? Nanghihingi ba ako ng membership? Nagmamadali akong makita ang pamilya ko ngayon, *starred ka. Nagtaas siya ng braso at hinawakan si Hubert sa bukong-bukong. With that, tinabi niya ang braso niya. Basag. Basag. Naririnig ni Hubert ang mga kaluskos na nagmumula sa kanyang buong binti na sinundan ng matinding sakit.
Bilang kahalili ng Ultimate Book of Medicine at isang pangunahing miyembro ng kanyang pamilya, pamilyar siya sa istruktura ng katawan ng tao. Sa pamamagitan pa lamang ng bahagyang paghampas ng kanyang braso, nagawa niyang ma-dislocate ang bawat kasukasuhan sa binti ni Hubert. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Hubert at bumagsak sa lupa. Hindi niya may galaw ang kanyang paa. Ito ay kasing lambot ng pansit. Bukod dito, ang anumang anyo ng pagpindot ay magdudulot ng matinding sakit na lumabas mula sa loob ng kanyang binti. Sinaman siya ng tingin ni Alex. So, gusto mo pa ba akong magpasalamat sa iyo? Manatili dito at pag-isipan ang iyong mga aksyon. Kung hindi pa rin gumagaling ang paa mo sa loob ng isang buwan, maaari mo akong hanapin muli. Pagkasabi nito, humakbang si Alex sa katawan ni Hubert at lumabas ng gate ng paaralan. Ang mga tao ay nanunood sa hindi makapaniwala. Oh Diyos, si Hubert ay nasa ika-9 na ranggo sa kapangyarihan ng labanan, ngunit natalo siya sa kanya sa isang pag-atake. Ito ay malaking balita. May maglalakas loob pa bang magsabi na ang lalaking ito na si Alex ay may mga panlilinlang at dinaya ang daan patungo sa tagumpay? Sa loob ng karamihan ay mga miyembro ng East Flower Sect tulad ni Jinvi. Noon nang talunin ni Alex si Stan gamit ang Supreme Touch ng Braille na, lahat ay hindi makapaniwala na ito ay isang tunay na kasanayan. Ang lahat ay hindi pamilyar sa martial arts sa Budismo kaya't hindi sila makapaniwala nang ang tanging ginamit niya ay isang daliri upang talunin si Stan. Kaya naman pagkatapos ng labanan, nagsimulang talakayin ng mga miyembro ng East China Sect kung anong mga kasanayan ang ginamit niya. Sa huli, lahat sila ay sumang-ayon na hindi ito ang kanyang sariling kakayahan at maaari lamang itong makamit sa pamamagitan ng ilang mystical tool. Siguro ginagamit niya ang kapangyarihan ng tool na iyon para talunin si Stan. Ganon din ang naisip ni Stan matapos matalo. Ang kanilang mga pananaw kay Alex, gayunpaman, ay ganap na nakagawa ng 180 degree na pagliko. Hindi kailangan ni Alex na gumamit ng anumang kasangkapan, ang puwersa lamang sa loob ng kanyang katawan upang talunin si Hubert. Hindi lang 2 beses niyang sinampal si Hubert na dislocate pa niya ang paa niya hanggang sa hindi na ito makagalaw. Walang sino man ang maglalakas loob na sabihin na si Alex ay walang mga kasanayan at umaasa sa mga tool upang manalo sa mga laban ngayon. Pinagmasdan ni Jinvi si Alex habang naglalakad palabas ng akademya, puno ng puot at kawalan ng magawa ang mukha nito. She mumbled. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang bastos na ito ngayon. Sa ganitong bilis mukhang hindi siya kayang talunin kahit ni Little Master. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1774. Kasabay nito, ang ilang mga estudyante ay nanunood na nanlalaki ang mga mata nang umalis si Alex. Ano ang ginagawa niya? He's a newbie, and I think he enrolled less than 3 months ago. Walang paraan para makaalis siya. Gusto ba niyang makulong sa Soul Refining Tower? Haha. Hindi ba alam ng lalaking ito ang rules dito? Huwag nating sabihin sa kanya at panoorin siyang lumakad sa kanyang kasawian. Hindi dapat magalit si Uncle Drake. Magkakaroon tayo ng magandang palabas kapag ikinulong niya siya sa tore. Ang lahat ay patuloy na nakatitig kay Alex ngunit walang nangyari kahit na lumabas na siya ng akademya. Si Drake na nakaupo sa guard station ay kalahating nakapikit. Pinagmasdan niya ang paglabas ni Alex ngunit wala siyang nagawa para pigilan siya. Agad namang sumugod si Jinvi para paalalahanan si Drake. Tito Drake, gising na. Isang baguhan ang aalis sa akademya. Dapat siyang mahuli at ikulong sa Soul Refining Tower sa loob ng 3 araw ayon sa mga tuntunin ng paaralan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Gayunpaman, nagpatuloy si Drake sa paghiga doon, ang kanyang mga mata ngayon ay ganap na nakapikit. Hindi niya pinansin si Jinvi. Tito Drake. Kuya Drake. Nagsimulang magpanik si Jinvi. Akala niya ay nakatulog na si Drake at wala siyang pakialam sa paligid. Kaya naman, nagpasya siyang itulak siya. Gayunpaman, sa pagtulak nito sa kanya, isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang mga braso, dahilan para matamba siya sa lupa, bumulong paatros. Bilang bahagi ng East Flower Sect, palaging tinitingnan ni Jinvi ang kanyang sarili bilang isang prinsesa.
Kaya't nakaramdam ito ng labis na pagkainsulto sa mayabang na babae na para bang sinampal siya sa harap ng publiko. Hindi niya kayang hayaang umalis si Alex ng ganoon lang. Ito ay pagkatapos ng lahat ang isa sa ilang mga pagkakataon na maaari niyang guluhin si Alex Rockefeller. Kaya sumigaw siya sa tenga ni Drake. Tito Drake, gising, gising. Kakalabas lang ng isang baguhan sa campus. Hindi ba ikaw ang bantay dito? Bakit hindi mo siya pinigilan? Hindi mo ginagawa ang iyong trabaho. Nagulat ang ilang estudyante na nakakaalam sa status ni Drake nang marinig ang sinabi ni Jinvi. Nakakatawa ang lokong ito. Ayaw niya ba ng mapayapang school life? How dare she provoke ng ganyan si Uncle Drake? Gaya ng inaasahan, biglang nagmulat ng mata si Drake at tinapunan siya ng masamang tingin. Ikaw ay kaya nakakainis. Sa tingin mo ba ako ay matanda at bulag? Nakagraduate na siya. Ano? Graduate na siya. Marami ang natigilan matapos itong marinig. Paano ang isang baguhan na 10 araw pa lang dito ay makakapagtapos ng napakabilis? Hindi rin makapaniwala si Jinvi dito. Malamang nagkakamali ka. Newbie talaga siya, hindi graduate. Isinusumpa ko sa buhay ko na hindi siya. Sa pag-iisip kung paano nagtapos si Alex, hindi maiwasan ni Drake na magalit. Ito ay dahil alam niyang hindi nagtapos si Alex tulad ng iba pang tipikal na estudyante ngunit pinalad lamang ang kanyang paglabas. Gayunpaman para maiwasan ang anumang paninira, sinabi niya, ngayong nalampasan na niya ang Soul Refining Tower, sasabihin mo na ba sa akin na hindi pa siya nakapagtapos? Sa palagay ko dapat kang umalis at mamuhay sa iyong malungkot, kalunos-lunos na buhay. Tigilan mo na ang pag-abala sa aking pagkakatulog. Nang marinig ang mga salita ni Drake, naramdaman ng lahat na tila sila ay tinamaan ng kidlat. Ang balitang ito ay sadyang nakakagulat. Nalampasan niya ang tore. At iyon ang paraan kung paano niya nakuha ang kanyang sertipiko ng pagtatapos. Totoo ba talaga iyon? Ngunit pareho ang aming mga prinsipyo ay hindi makamit iyon. Si Commander Benmore lang ang makakaabot sa ika-9 na antas ng tore. Kumalat ang balita sa buong akademya na parang apoy na parang tumubo lang ng isang pares ng pakpak. Noong panahong iyon, lumukso si Alex sa Sword of the Universe. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang sinaunang anting-anting gamit ang kanyang mga daliri, ipinasok niya ito sa pagbuo ng blueprint ng espada at nagmamadaling pumunta sa California. Matapos pag-aralan ng 36 na variant ng mga sinaunang anting-anting sa pagbuo ng blueprint ng espada, ang kanyang Imperial. Ang sword flight ay naging maraming beses na mas mabilis. Ito ay dahil si Alex ay nagpasok ng mga anting-anting sa pagbuo ng blueprint paminsan-minsan. Makalipas ang 1 oras, nakarating siya sa California na nagmamadaling pumunta sa Essex Villa. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa villa, laking gulat ni Alex nang makita ang nangyayari sa loob. Ang kanyang biyenan na si Claire ay nakasuot ng masikip na yoga suit. Lahat ng 4 na paa niya ay nakadikit sa ere, ang kanyang posisyon ay nakakaakit din. At saka parang sumisigaw siya sa hindi malamang dahilan. Kabanata 1775. Noong una, inakala ni Alex na may ginagawa siyang stretching kaya napasigaw siya sa sakit dahil sa pananakit ng kanyang mga binti. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pagmamasid, napansin niyang may mali. Si Claire ay hindi sumisigaw dahil sa sakit mula sa pag-uunat ngunit ito ay dahil siya ay sumobra sa kanyang posisyon sa yoga. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang ganitong kahabaan, karaniwang sinasaktan ng sarili at pinipigilan ang kanyang hamstring. Parang may pumikit sa kanyang mga kalamnan gamit ang mahika. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng matagal na paghawak sa posisyon na iyon, hindi na nakayanan ni Claire ang sakit at nagsimulang umiyak para humingi ng tulong. Lumapit sa kanya si Alex at agad na napaluhod, idiniin ang kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamay. Napansin tuloy ni Claire ang lalaking humarap sa kanya at ang mga kamay nito ay nasa mga hita niya. Natigilan siya at natakot hanggang sa napagtanto niyang si Alex iyon. Nakahinga siya ng maluwag. Alex, dumating ka sa tamang oras. Sa tingin ko, nagkakaroon ako ng cramp sa aking mga binti, mangyaring tulungan mo ako. Umiling si Alex. Hindi ka pa makakabangon.
Maaari itong makapinsala. Ha? Ako. Anong nangyari sa akin? Inagot mo ang iyong hamstrings kaya kung tatayo ka ngayon, mas lalo mo lang sasaktan ang iyong sarili. Gawin lang ang sinasabi ko, gamitin ang iyong mga kamay at idein ang mga ito sa iyong mga binti. Manatili ka lang sa posisyong ito ng kaunti habang tinutulungan kitang ayusin ang iyong mga hamstrings. Okay. Pumayag naman si Claire. Sa pamamagitan nito, ginawa ka ni Alex ang isa sa mga hamstrings ni Claire at kinurot, pinisil, at pinadaos-dos ang kanyang mga kamay pababa sa kanyang hita. Arg! Sigaw ni Claire. Sa totoo lang medyo masakit para sa kanya. Tinitigan siya ni Alex. Huwag kang gumalaw. May isa pa. Sa mabilis na paggalaw, idiniin niya ang kabilang binti nito at ganoon din ang ginawa nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakabawi si Claire at napaupo sa gulat. Salamat Alex, o hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi pa rin sanay si Alex sa pagiging magalang nito sa kanya. Sinabi niya, hindi mo kailangang mag-yoga. Medyo malusog ka. Sagot ni Claire. Sa tingin ko ang yoga ay magiging mabuti para sa akin, bagaman. Tingnan mo ang payat ko ngayon. Payat. Tiningnan siya ni Alex gamit ang third eye nito at tiningnan ang pulso nito. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay naunawaan niya ang aktwal na nangyari. Nay, hindi ka naging payat sa pagyoga. Ito ay dahil kumakain ka ng espiritual na kanin. Pagkasabi nito ay may naisip si Alex. Dahil ang mga problema sa sinaunang kaharian ay nagsisimula ng lumala, sina Claire at Beatrice, na mahina, ay maaring hilahin silang dalawa ni Dorothy pababa kung may malaking mangyayari. Hindi niya inaasahan na sila ay napakalakas na mga master. Ang gusto lang niya ay magkaroon sila ng kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili pansamantala. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1776. Ang problema lang ay hindi gaanong alam ni Alex ang tungkol sa martial arts na pinakaangkop para sa mga babae. Sa kabilang banda, ang reincarnation stone ni Dorothy ay nagsama ng maraming impormasyon tungkol dito. Kaya naman pinakamahusay na si Dorothy mismo ang gumawa ng desisyong ito. Sa huli, hindi gaanong sinabi ni Alex tungkol dito at nagtanong nasaan si Dorothy. Oh, at bakit wala pa si Beatrice sa bahay? Malapit nang matapos ang taon. Dapat ay nasa bakasyon siya, tama ba? Nakasuot ng jacket, sinabi ni Claire, lumabas si Dorothy pagkatapos tumawag. At si Beatrice ang mailap na batang babae na iyon. Nagawa niyang matikman ang isang tunay na negosyo pagkatapos magtrabaho para sa Lush Cosmetics ng iyong pamilya. Kaya pagkatapos niyang kumita ng sapat na pera, nagsimula talaga siya ng ilang club. Ngayon, tumungo siya sa club at nag-aayos ng mga kaganapan paminsan-minsan. Lumabas siya kaninang umaga at sa palagay ko ay babalik lang siya sa gabi. Kawawa ako, ha? Lagi akong mag-isa sa bahay. Napatingin si Alex sa kanya. Nay, bata ka pa at mas bata ka pa sa aktwal mong edad. Bakit hindi mo naisip ang makipag-date ulit? Noon, hindi kailanman napag-usapan ni Alex ang mga ganoong bagay kay Claire. Gayunpaman, pagkatapos na gumaling ang kanyang tumor sa utak, ang pag-uusap tungkol sa gayong mga pribadong bagay ay mas naging malapit sa kanila kaysa dati. Ito. Tignan natin. Tumanggo si Alex at napagtanto na tila hindi napapansin ni Claire ang katotohanan na may quadruplet si Dorothy. Kaya naman, nagpasya siyang huwag na ring magsalita tungkol dito at idinial ang numero ni Dorothy. Halos agad na nagkonekta ang tawag. Parang nagulat si Dorothy. Nasa labas ka. Tumanggo si Alex. Oo, mabilis ha. Nandito ako ngayon sa pwesto mo, saan ka nagpunta? Umiti si Dorothy. Mayroon akong kawili-wiling nangyayari dito. Gusto mo bang marinig ang tungkol dito? Oh. Ano ito? Ito ay may kaugnayan kay Emma, sagot ni Dorothy. Gusto niya akong makilala sa Gemside Peak sa kanlurang bahagi ng Moonlight Lake. Sinabi niya na mayroon siyang napakahalagang impormasyon tungkol sa aking kumpanya. Kaya gusto niyang makipag-usap. Natigilan si Alex. Gemside Peak.
Bakit may pumunta doon para makipag-usap lang? Ano ang F*** na sinusubukang gawin ni Emma sa pagkakataong ito? Huwag ka pa pumunta. Pupunta ako doon sa 1 segundo. Pumalaklak si Dorothy sa kabilang linya. Nandito siya. Sa tingin ko hindi ka dapat lumapit. Dahil bumalik ka, ipagluto mo ako ng masarap na pagkain. Dahil mayroon akong 4 sa aming mga anak ngayon, kumakain ako ng higit sa karaniwan. Well, talaga bang nag-aalala ka pa rin na baka saktan ako ni Emma? Hindi napigilan ni Alex na magpakawala ng kaunting tawa. Kahit 10,000 kopya ng Emma ang dumating, hindi nila magagawang maglagay ng daliri kay Dorothy. Matapos tapusin ang tawag, ibinalik ni Dorothy ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at bumaling muli kay Emma na naglalakad sa mayabang na kilos. Sa likod niya ay 6 na personal bodyguards. Nang makita ito, agad na nalaman ni Dorothy kung ano ang kanyang ginagawa. Si Emma naman ay napasigaw ng malakas nang makitang mag-isa si Dorothy na pumunta rito. Dorothy Essex. Mayroon ka talagang lakas ng loob ha? Naglakas loob ka talagang sumalubong sa akin ng mag-isa. Hindi ka ba natatakot sa mga bitag na maaaring inilagay ko para sa iyo? Pumalaklak si Dorothy. Emma, isipin mo na lang. Sa iyong katalinuhan, sa tingin mo ba ay maaari ka pang mag-set up ng isang disenteng bitag? Ang magagawa mo lang ay humanap ng ilang scams para plain sa akin dito. Pagkatapos nito, kikidnapin mo ako at hihingi ng ransom pagkatapos ay ipaghiganti mo ako, di ba? O Emma, hindi mo ba naisip na ako ay naging masyadong maweng na hahayaan kitang maglakad sa lahat ng dako sa akin ng paulit-ulit? Masyado ba akong mabait para iligtas ka sa kulungan noong nakaraan, Ham? Nagpa siya si Emma na pumutol na lang at sumenyas kay Dorothy. Kunin mo siya. Hanggat mahuhuli mo ang babaeng ito ngayon, maaari kang kumita ng $500,000. At magagawa mo rin ang lahat ng gusto mo sa kanya. Isa siya sa pinakamaganda sa California kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Kabanata 1777. Napabuntong hininga si Dorothy habang nakatitig kay Emma na mukhang excited at matagumpay. Mula noong mga bata pa sila, ang babaeng ito ay walang nagawang tama. Kakalad ka rin niya ang isang tao pababa o hihilahin ang mga trick na hindi siya nakinabang. Si Dorothy ay naguguluhan din. Paano makakayanan ng gayong maling akala na babae hanggang ngayon sa mundong ito? Emma, nasasabi ko lang ito dahil magkamag-anak tayo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumayas ka sa aking harapan at magpatuloy na mabuhay bilang duwag na ikaw ay. Huwag kang lalabas dito. Naiinis ka sa akin. I can't pretend na walang nangyari ngayon, Dorothy said, expressionless. Hahaha. Tumawa ng malakas si Emma. Dorothy Essex, tulog ka na ba? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalakas ang mga lalaking ito dito? Ang mga ito ay napakalakas na mandirigma na kinuha ko mula sa Michigan. Sa tingin mo ba talaga matatalo mo sila? Pagkasabi nito ay nagpatuloy siya sa pagtawa na parang mangkukulam. Pagkaraan ng 10 segundo ng pagtawa, pinandilatan niya si Dorothy, galit na galit. Maaaring may mahusay na kasanayan ang iyong asawa, ngunit ang iyong ina ay isang tanga. Bumaba ang tingin nito sa kanya at pinalayas siya. Wala kang dapat sisihin, ngayong hindi ka na niya pinapansin. Sige, oras na. Magpahinga ka na lang, Dorothy. Ako na ang bahala sa kumpanya mo mula dito. Hindi na napigilan ng 6 na hitmen na iyon ang kanilang sarili. Masyadong maganda si Dorothy. Matapos makuha si Dorothy, matitikman nila ang kanyang katawan, isang karanasang alam nilang hinding-hindi nila malilimutan. Sigaw ng pinuno. Kung sino ang makahuli sa kanya ay siya ang unang makakasama niya. Mga kapatid, mauna na ako. Ang lalaking ito ay isang beginner Mr. Crank Fighter, ang pinakamalakas sa loob ng grupo, kaya naman siya ang naging pinuno. Kasalukuyan silang nakatayo 10 metro ang layo kay Dorothy. Para sa isang Mr. Crank Fighter, siguradong masusugod siya sa loob ng 1 segundo. Gayunpaman nang maabot niya ang 5 metro ang layo sa kanya, pamitik si Dorothy ng munting kislap ng apoy patungo sa manlalaban.
Ilang saglit lang ay nag-aapoy na ang buong katawan niya. Ah! Sigaw ng lalaking iyon habang bumagsak sa lupa. Medyo malapit na siya ngayon kay Dorothy, 2 metro ang layo sa kanya. Nasusunog pa rin sa apoy, gumapang siya sa lupa, nanginginig at sumisigaw para humingi ng tulong. Sa loob lamang ng 5 segundo, tuluyan na siyang nasunog sa lupa. Wala man lang abo na natira. Ang naiwan na lang ay isang maitim na pinaso na marka sa lupa. Ang iba sa mga hitmen ay labis na natakot na hindi sila nang ahas na gumalaw ng isang kalamnan. Sa sobrang takot ni Emma ay nanghina na rin ang kanyang mga paa. Hindi lang siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Paanong ang isang buhay at humihinga na tao ay nagliyab ng wala saan? At masyadong mabilis ang nangyari. Kahit na basang-basa ang isang tao sa gasolina, malamang na kailangan nilang magsunog ng hindi bababa sa kalahating oras, hindi ba? Hindi nakita ni Emma ang ginawa ni Dorothy, ngunit tiyak na nakita ng mga hitmen. Ito. Ikaw iyon. Ginawa mo naman yun, di ba? Ikaw, anong klaseng pangkukulam iyon? Umiti si Dorothy at muling pinitik ang kanyang mga daliri. Ang isa pang spark ay nabuo sa pagitan at dahan-daang naging isang maliit na apoy. Ang apoy ay tumalbog sa paligid ng kanyang mga daliri pagkatapos ay dumapo sa kanyang palad na lumaki sa loob ng ilang segundo. Sa huli, naging bola ito ng apoy na kasing laki ng bola ng pingpong. Ang eksenang ito ay muling nagulat sa lahat. Ang mga mandirigma ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan. Sa wakas ay naunawaan nila na pinupukaw nila ang isang tao na hindi nila dapat. Alam nila na hinding-hindi nila kayang talunin ang nakakaapoy na kagandahang ito. Ang masama pa't naisip pa nilang kaya nila siyang i-pin down at makasama para lang matikman nila ang kagandahang ito. Tumakbo. Mabilis na kumilos ang isa sa mga mandirigma, agad na tumakas mula sa lugar. Gayunpaman, nakatakbo lamang siya ng 5 metro ang layo para mapunta tulad ng kanyang pinuno. Siya rin ay nasunog sa lupa. Kapag nagpakita ka kay Emma, dapat alam mo na ang iyong kalaban ay lalaban. Hindi ka maaaring kumita ng pera ng ganoon kadali at mag-udyok sa mga maling tao. Kasunod ng kanyang mga salita, ang 4 na hitmen ay lumuhod sa lupa. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1778. Nagsimula silang magmakaawa para sa kanilang buhay. Pakiusap. Maawa ka, Minang. Naligaw kami ni Emma Asex. Wala talaga tayong kinalaman dito. Malamig ang mga ekspresyon ni Dorothy. Kung isa lang akong mahinang dalaga, nahuli ninyong lahat, papakawalan mo ba ako kung ako ay humingi ng awa? Natigilan silang 4. Sa ganoong sitwasyon, sila ay magiging labis na kagalakan, nagmamadaling makuha ang kanilang mga kamay sa kanya. Walang paraan na palayain nila siya sa pamamagitan lamang ng pagmamakaawa. Pass. Ang bola ng apoy sa kamay ni Dorothy ay naging 4 na apoy na arrow na nakatutok sa 4 na lalaking nakaluhod sa lupa. Sa pagkakataong ito, silang 4 ay nasunog sa loob ng 2 segundo. Nagulat si Emma, hindi niya kayang paniwalaan ang alinman sa mga ito. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Kailan naging ganito kalakas si Dorothy? Ito ay hindi lohikal sa lahat. Walang paraan. Napatikip si Emma sa kanyang mga ngipin sa takot habang pinagmamasdan ang isa pang bola ng apoy na namumuo sa loob ng palad ni Dorothy na dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Pakiramdam niya ay parang namamanhid ang kanyang anit na katitig sa bola ng apoy sa takot. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung ang bola ng apoy na iyon ay dumapo sa kanya. Click! Pinalis ni Dorothy ang bolang apoy sa kanyang mga daliri. Napasigaw si Emma sa labis na takot na nahulog sa kanyang puwitan. Ang kanyang mga hita at likod ay basang-basa na ngayon sa ihi. Tumayo si Dorothy sa harap niya. Maraming pagkakataon ang binigay ko sa iyo noon, Emma Asex. Namanghalang ako sa kapangyarihan mong saktan ang lahat at lahat ng nasa paligid mo, pati na ang iyong sarili. Kung gugustuhin ko, matagal nang napahamak ang buong pamilya mo. Hindi ko natatanggalin ang mga akusasyon sa iyo kung hindi kita pinsan. Ngunit sa pagkakataong ito, lumagpas ka na sa linya. Takot na takot si Emma.
Takot talaga siyang mamatay. Gumapang at lumuhad sa pana ni Dorothy, umiyak siya. Dorothy, Dorothy. Ako ay nagkamali. Nabulag ako sa kasakiman. Mangyaring iligtas ang aking buhay at palayain ako. Handa akong maging alipin mo. Umiling si Dorothy. Hindi ka karapat-dapat na maging alipin ko. Kabog, kabog, kabog. Sinimula ni Emma na bigyan si Dorothy ng ilang kautaw hanggang sa dumudugo ang kanyang noo. Dorothy, please, we're cousins, please. Please just give me a chance. I swear hindi na ako gagawa ng ganoong pagkakamali kahit kailan. Noon, si Lola ang nag-uudyok sa akin na makipaglaban sa inyo. Hindi ka lang gusto ni Lola. Akala niya ang nanay mo ang pumatay sa tatay mo kaya kinaiinisan niya ang pamilya mo. Niloko ako, Dorothy, please. Talaga, nakikiusap ako sa iyo. Kahit ano. Napabuntong hininga si Dorothy, walang magawa sa kanya dahil tinuring na pamilya pa rin si Emma. Tayo. Mahinang sabi niya at hinaplos ang tiyan niya. Naiisip niya na dapat siyang makaipon ng mas maraming good karma para sa kanyang mga anak. Ngunit hindi ito nangangahulugan na makakawala ka sa walang Scott na ito. Hindi kita ilalagay sa mahirap na posisyon kaya lagyan na lang kita ng prohibition spell. Mula ngayon kung maglakas loob kang subukan. Hindi kung iisipin mo man lang nasaktan ang pamilya ko kahit kaunti, papatayin ka ng spell na ito. Hindi nahahayaan ni Dorothy ang mga halimaw na ito na pumunta ng ganito kadali. Kahit napalayain niya ang mga ito, kailangan niyang paghigpitan ang mga ito sa ilang lawak. Inilipat ang kanyang mga daliri, ginawa niya ang bola ng apoy sa anteng-anteng na mga sinulat ng ipinagbabawal na spell. Sa huli, nabuo ito sa isang sinag ng liwanag at direktang bumaril sa katawan ni Emma. Sa isang iglap, naramdaman ni Emma na parang may iba sa kanyang utak. Pumalik at sabihin sa mga aseks na maging masunurin at gawin ang dapat mong gawin. Walang magiging problema hanggat mananatili ka sa ganoong paraan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Kung hindi, ang natitira na lang para sa iyo ay ang iyong pagkamatay. Pagkasabi nito, malumanay na lumukso sa hangin si Dorothy, lumilipad palayo na para bang isa siyang diwata. Kabanata 1779. Nang makita kung paano lumipad si Dorothy na parang Diyosa at nawala sa isang iglap, lumuhod si Emma doon, hindi makagalaw. Hindi lang siya makapaniwala sa mga mata niya. Sumalungat ito sa lahat ng nalaman niya sa kanyang buhay. Bakit kaya ba niyang lumipad? Maaari ba siyang talagang isang diwata? Laging ikinukumpara ni Emma ang kanyang sarili kay Dorothy. Nais niyang maging mas mahusay kaysa kay Dorothy sa bawat solong aspeto. Iyon ay dahil magkapareho ang edad ng dalawa at 1 taon lang ang agwat nila. Si Dorothy, gayunpaman, ay may ganap na mataas na kamay sa departamento ng hitsura salamat sa kanyang magandang ina. Noong mga bata pa ang dalawa, natural na magkukumpara ang mga tao sa kanila hanggat sila ay tumatambay. Ihahambing nila ang kanilang hitsura, ang kanilang katalinuhan at maging ang pagsunod. Kaya naman, ang pagkahumaling ni Emma na talunin siya ay malamang na nagsimula mula noon. Ano man ang aspeto, nadama ni Emma na hindi siya maaaring manalo laban kay Dorothy. Tuwing magkasama sila, pinupuri lang ng mga tao si Dorothy. Para bang isa lamang siyang accessory, isang dahon sa isang bulaklak, isang kasangkapan upang ipakita kung gaano kahusay si Dorothy. Pagkatapos noon, nagbago si Emma. Gayunpaman, hindi ito para sa mas mahusay. Mas lalo siyang nagbago. Nagsimula siyang sumuko sa sarili. Ito ay hindi tulad ng anumang dami ng pagsusumikap ay maaaring maging mas mahusay kaysa kay Dorothy. Kung sila ay tila malapit noon, sila ay nasa ganap na magkakaibang mundo ngayon. Si Emma ay hindi na malapit sa kung ano ngayon si Dorothy. Alam niya na ang tanging magagawa niya ngayon ay humanga kay Dorothy mula sa malayo na para bang sumasamba sa isang Diyosa. Si Richard Asterisk. Pagbalik ni Dorothy, nagluluto si Alex habang tinutulungan siya ni Claire. Noon, labis na kinasusuklaman ng dalawa ang isa't isa kaya't inasam nila ang araw na hindi na nila kailangang magkita.
Ngayon, nagmistulang textbook versions ang dalawa ng magandang relasyon sa pagitan ng mga in-laws. Si Alex ay nagluluto habang si Claire ay naglalaba at naghihiwa ng mga sangkap. Tinulungan pa niya itong bitbitin ang ilang mga gamit at nagtatanong paminsan-minsan. Itatanong niya sa kanya kung gaano karaming asin ang dapat nilang ilagay, kung paano nila timplahan ang ulam o kung gaano katagal nila ito lulutuin. Nagulat na lang si Dorothy nang makita ito. Ito ay dahil hindi kailanman susuriin ni Claire si Alex sa tuwing siya ay nagluluto, lalo pat tumulong. Maswerte sila kung hindi siya nagdulot ng anumang problema kahit minsan. Gayunpaman, napakasaya pa rin na makita silang nagkakasundo ng ganoon. Nang mapansin ni Alex si Dorothy, lumingon sa kanya at ginamit ang kanyang third eye. Talagang buntis siya ng quadruplets. Kaya lang napakaliit pa ng mga bata kaya wala pang malinaw na senyales ng pagbubuntis. Sa kabila noon, sapat na ito para ma-overwhelm si Alex. Ibinaba niya ang kawali at nagmamadaling lumapit para bigyan siya ng mahigpit na yakap. Nakatitig sa kanyang mga mata ng buong pagmamahal, sinabi niya, "Darling." Ganito pa siya kalapit sa paglalagay ng kamay sa tiyan niya. Nang makita kung gaano kamahal ang kanyang anak at manugang, hindi mapigilan ni Claire na matuwa. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapaso matapos isipin kung paano idiniin ni Alex ang kanyang mga hita. "Ma, may natitira pang ulam. Maaari mong lutuin ang mga ito kahit anong gusto mo." Kailangan kong kausapin si Dorothy tungkol sa isang bagay. Aakyat tayo sa taas. Tuwang-tuwa si Alex kaya binuhat niya si Dorothy at halos tumakbo paakyat sa kwarto nila, isinara agad ang pinto sa likod nila. Lumabas si Claire sa kusina at tumingin sa ikalawang palapag. Namula siya sa pag-aakalang na-miss ng dalawa ang isa't isa kaya gusto na nilang gawin kaagad pagkatapos magkita. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya na malapit na siyang maging lola. Ganun pa man kasing bata at ganda ni Claire ngayon, siguradong marami ang hindi makakaintindi kung may isasama siyang bata sa labas. Sa silid, marahang hinahaplos ni Alex ang tiyan ni Dorothy, nakangiting parang tulala. Nararamdaman niya ang apat na maliliit na bata. Nararamdaman pa niya ang kanilang chi bonding sa kanya sa pamamagitan ng kanilang kadugo. Bagamat kasalukuyang kasing laki ng mga gisantes, ramdam pa rin niya ang presensya nito. Tanong ni Dorothy, "Bakit ka ba bumalik bigla? Di ba sabi mo hindi mo kaya?" Gumawa si Alex ng sertipiko ng pagtatapos. Pagkabasa nito, nagulat si Dorothy. "Ilang araw na lang pero nakapagtapos ka na. Ganyan ba talaga kadaling makakuha ng certificate mula sa Flying Eagles Academy? O dumalo ka ba sa isang uri ng matinding klase ng pagsasanay?" Napangiti si Alex. "Syempre hindi. Sa palagay mo ba ay sino man lang ang makakakuha ng sertipiko sa napakaikling panahon? Sa tingin ko, ako lang sa buong akademya ang makakamit ito." Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Alex kay Dorothy ang lahat ng nangyari sa loob ng Flying Eagles Academy. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1780. Sa makatwiran, hindi niya binanggit ang kanyang kasalukuyang relasyon sa Fairy Doctor. Partikular niyang binanggit ang hidwaan niya sa mga Beck. Inalis din niya ang mga bahagi kung saan kasangkot si Phoebe, sa halip ay idirekta ang layunin sa kapakinabangan ng kanyang Panginoon, si Jade. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, humiga ang dalawa sa kama. Pagkatapos ay inilipat ni Dorothy ang kanyang katawan sa kanya. Natigilan si Alex. "Buntis ka. Hindi nararapat na gawin mo ito sa unang 3 buwan." Umiti siya ng malumanay. "Gago ka ba? Akala ko ba pangkaraniwang tao lang ako? Huwag kang mag-alala, bubuo ako ng isang bilog para protektahan sila. Hindi sila masasaktan sa anumang paraan. Hindi ako papayag niyan." Napalunok si Alex at naisip, naglalagay ng protection na bilog sa sarili niyang tiyan. Pambihira talaga siya, ha? Bagamat ginugol niya ang buong kagabi kasama ang Fairy Doctor, medyo nabawi niya ang lakas. Bukod dito, ang Chaos Tree sa loob ng kanyang isip na palasyo ay tila nagbibigay sa kanya ng Chaos Chi energy at nagpapabata sa kanyang katawan paminsan-minsan. Sa loob ng kalahating araw, ang kanyang enerhiya ay ganap na napuno ang sarili.
Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na si Claire sa pagluluto at umakyat siya sa itaas para tawagin silang bumaba para sabay na kumain. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa silid ni Dorothy na sinundan ng isang maindayog na kulog. Nag-aalala siya na nag-aaway ang dalawa sa loob kaya't sumugod siya sa itaas at inilagay ang kanyang tenga sa pinto. Sa isang iglap, nagulat siya. Namula ang mukha niya, nanghihina ang buong katawan niya habang nanginginig ang balat niya kung saan-saan. Agad siyang tumakbo at bumalik sa kwarto niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, binuksan niya ang kanyang aparador at kumuha ng laruan na nakatago sa likod ng isa sa mga drawer. Tinatawag siya nito na parang demonyo. Si Richard Asterisk. Kasalukuyang nakaupo si Spencer sa isang stool sa isang hindi pa tapos na gusali sa California. May isang babae na nag-abot sa kanya ng isang dokumento. King Spencer, ito ang lahat ng impormasyon na gusto mo. Si Colton ay ang left-wing lieutenant ng mga tropang Flying Eagles. Ang tatlong hari ng langit ay nagtrabaho sa ilalim ng tenyente at si Spencer ay isa sa kanila. Kaya naman tinawag siya ng lahat bilang King Spencer. Binuksan ni Spencer ang document bag at naglabas ng listahan. Nakapaloob dito ang mga pangalan ng lahat na kahit malayong kamag-anak ni Alex. Gaya ng inaasahan, ang una ay si Brittany. Ang pangalawa, sa kabilang banda, ay si Noah mula sa pamilyang Rockefeller. Matapos iwan ni Alex ang pamilya, marami ang nakarinig na si William ay ampon ni Bill. Gayunpaman, ang babaeng kinuha ni Spencer ay hindi talaga nagsaliksik ng kahit ano ng detalyado, at dahil si Noah ay teknikal pa rin niyang kadugo, natural na kasama siya sa listahan ng pagkuha na ito. Halos lahat ng Rockefeller ay nakalista din dito. Kasunod nila ang mga pangalan ng dating asawa ni Alex at ng kanyang pamilya. Bukod dito, ang pamilya ng kapanganakan ni Brittany, ang mga Melves, ay nakalista rin. Kasunod ng mga iyon ay sina Waltz, Maya, Hailey, Michelle, at Keith na itinuturing na medyo malapit kay Alex. Maging sina Anna, Sky, at ang iba pa ay nakalista rin. Sinilip ni Spencer ang listahan. Sige, kunin mo sila ayon sa listahang ito. Tanong ng babae. Paano kung lumaban sila? Umalaklak si Spencer na may malamig na tono. Pagkatapos ay ibalik ang kanilang mga ulo sa halip. Gusto ng madam ng bloodbath kaya walang iba kahit pugutan natin sila ng ulo. Umiti ang babae. Iyon ay magiging mas maginhawa kung gayon. Upang maiwasan ang pagkalat ng balitang ito, dapat kang pumunta sa dalawang koponan, sabi ni Spencer. Magsimula sa Rockefeller Manor at sa Essex sa ngayon. Lumabas ng alas 9 at bumalik bago maghating gabi, okay lang ba iyon? Talagang tatapusin natin ang misyon na ito. Kabanata 1781. Pagkatapos mag-make-out, nagkadikit pa si Alex at Dorothy na parang pandikit. Maliban sa oras ng pagkain, sila ay karaniwang matatagpuan sa silid sa araw na iyon. Ang batang mag-asawa ay tila walang katapusang mga salita. Pinag-usapan nila ang sitwasyon sa sinaunang larangan ng puwersa, ang pag-unlad ng paglilinang ng 8 kababaihan sa isla ng desyerto, at ang mga posibleng pagbabago sa hinaharap. Pagkatapos noon, mas napag-usapan nila ang kinabukasan ng 4 na bata sa tiyan ni Dorothy. Buntong hininga. Biglang napabuntong hininga si Dorothy. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa sinaunang larangan ng puwersa. Minsan iniisip ko kung tama bang magbuntis sa panahong ito. Not to mention that there'll be a cataclysmic outbreak kapag mangganganak na ako. Ang mga anak natin ang magdurusa noon. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na mapapanatili natin silang ligtas. Tumango si Dorothy. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Alex at sinabing, higit sa lahat, nag-aalala pa rin ako kay Sienna Stormer. Hindi ko nga alam kung anong klaseng ugali meron siya. Kung siya ay isang babaeng demonyo, kapag nalaman niyang mayroon na siyang 4 na anak pagkatapos niyang magising mula sa reincarnation, gagawa ba siya ng isang bagay na labis sa galit at saktan ka at ang ating mga anak? Medyo natulala si Alex sa narinig niya. Hindi niya naisip ito noon pa man. Sabi ni Dorothy, kaya kapag dumating na talaga sa matinding sandali, sana ay. Tinakpan agad ni Alex ang bibig niya.
Huwag kang magbiro, hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Ang aming mga anak ay hindi mabubuhay kung wala ang kanilang sariling ina. By the way, nakapag-iisip ka na ba tungkol sa mga pangalan ng mga bata? Umiti si Dorothy at sinabi, iiwan ko ang isang bagay tulad ng pagpapangalan sa iyo, ang ama. Sa oras na ito, ang banal na kamalayan ni Alex ay biglang kinuha ang boses ni Mila. Panginoon ko, may nakamamatay na aura. Marahas na nagulat si Alex. Hindi pa niya nakita ang nakamamatay na aura sa oras na ito, ngunit si Mila ay mula sa bloodline ng Ben-Ares Dragon, isang maharlika at dalisay na dugo ng Ben-Ares Dragon. Ang kanyang kakayahang pangunawa ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya, kaya hindi naisip ni Alex na siya ay mali. Sa halip, ang kanyang kakayahan sa pangunawa ay hindi kasing husay ni Mila. Maging si Dorothy ay hindi ito namalayan. Gayunpaman, napansin niya ang kakaibang pag-uugali ni Alex. Anong problema? Sabi ni Alex, wala. Parang gusto kong kumain ng sabaw bigla. Dapat manatili ka sa kwarto habang pinapainit ko ito sa kusina. Pagkatayo pa lang niya, sinabi ni Dorothy, may nakamamatay na aura. Inabot pa ng 2 segundo si Alex bago niya naramdaman ang papalapit na pamatay na aura. Well, siya ang pinakamahina. Titingnan ko. Agad na lumabas si Alex at nakita niya si Claire na nanonood ng telebisyon sa sala sa ibaba. Samantala, papalapit na ang nakamamatay na aura na iyon. Nadetect pa ni Alex ang napakaraming divine consciousness kaya halos madapa siya at mahulog sa lupa dahil sa matinding pressure. Gaano kalakas? Nang may ganoong pag-iisip si Alex sa kanyang isipan, nakita niya ang isang bumulwak ng layuning pagpatay na bumababa mula sa langit at sumisikat na pag-atake ng enerhiya na direktang nakalock kay Claire na nakaupo sa sofa. Ito ay isang pangmatagalang pag-atake. Isang mahiwagang kayamanan. Nanay. Nagulat si Alex. Ang papasok na pag-atake ay napakatalam at mapagpasyahan na ang tao ay papatay ng isang tao bago pa man siya makita. Napatigilid ang mukha ni Claire, hindi alam ang papababang panganib, at sinabi pa, Alex, gusto mo ba ng mga dragon fruit? Puputulan ko. Sa sumunod na segundo, parang kidlat na sumugod si Alex sa harapan niya at niyakap siya ng mahigpit. I activate ang Mystic Armor. Shoo! Boom! Tarat-tarat! Isang mahabang sibat na pumutol sa hangin ang dumurog sa mga dingding ng vilya at tinutukan ang puso ni Claire. Gayunpaman, maagang sumugod si Alex upang harangan ang mahabang sibat sa harap ni Claire, napigilan ang nakamamatay na suntok nito. Ang Mystic Armor ay naglabas ng dilaw na liwanag. Ang dilaw na defensive barrier ay nanginginig ng husto habang ang Crimson Lance na iyon ay baliw na umiikot sa Mystic Armor na parang drill. Mayroong kahit isang layer ng madugong pagpatay na layunin dito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1782. Iyon ay nakamamatay na suntok ng isang espiritual na kasangkapan. O sa halip, ito ay maaaring isang pag-iral na mas malaki kaysa sa isang espiritual na kasangkapan. Oof! Biglang tumalsik ng dugo si Alex. Isang disadvantage na ang pagkakaroon ng katawan upang tiisin ang pag-atake ng Mystic Tool. Sa kabilang banda, ang may-ari na gumamit ng sibat ay tiyak na isang hiwa sa itaas ni Alex sa cultivation base. Pagkatapos ng 3 segundo ng pagbabarena, nabasag ang kanyang Mystic Armor. Ang mahabang sibat ay tumusok sa likod ni Alex ng buong 3 sentimetro bago ito tumigil. Nag-spray ang dugo ni Alex sa buong mukha ni Claire. Siya ay labis na natakot at hindi alam kung ano ang nangyari. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isa sa mga pader sa pangunahing gate ng vilya ay gumuho ng malakas na gumawa ng malaking butas sa gitna na kahit isang kotse ay maaring makapasok. Noong una, naisip niya na si Alex na nawala sa kanyang isip ay nais na dungisan siya pagkatapos matulog sa kanyang anak na babae. Pero ngayon, nag-aalala na lang siya. Alex. Alex, kamusta? Kinakabahan siyang tumingin kay Alex habang namumutla ang mukha nito. Sa oras na ito, maraming tao ang nasuspine sa kalagitnaan ng hangin sa kalangitan sa gabi sa labas. 3 sila, isang babae at 2 lalaki.
Ang babae ay ang parehong babae na nakausap ni Spencer dati at nangako na siya ay magagarantiyahan ang pagkumpleto ng misyon. Samantalang, ang mahabang sibat ay pag-aari ng lalaking kumukulo ng dugo sa tabi niya. Alex Rockefeller. Hindi ba dapat nasa Flying Eagle Academy ang brat na iyon? Bakit siya nandito? Ang babae ay si Margaret Monroe. Napakataas ng kanyang cultivation base at isa siyang profound mystic expert. Ayon sa mga yugto ng paglilinang, ang yugto ng profound mystic ay isang lapad lamang ng buhok mula sa yugto ng spirit severang, at ang mga ito ay mga kaharian pagkatapos ng nascent soul. Si Dorothy ay isang nascent soul cultivator ngunit kailangan pa niyang umamin sa profound mystic cultivator na ito. Bukod dito, dinala rin ni Margaret ang dalawang eksperto ng left-wing troop. Nakangiting sabi ng lalaking may mahabang sibat, ito ang Rockefeller na pumatay kay Maxwell. Buti na lang andito siya. Magkakaroon kami ng mga pag-aalinlangan na gumawa ng hakbang kung siya ay nasa Flying Eagle. Pero dahil kusa siyang lumabas, tiyak na gusto ni Hades na patay na siya pagsapit ng hating gabi. Ang huling binata ay nagsabi, sa tingin ko may isa pang eksperto sa loob ng bahay. Malupit na sinabi ni Margaret, kunin ang Rockefeller na iyon na buhay, patayin ang iba at ibalik ang kanilang mga ulo. Kaharapin ko ang Rockefeller habang ang iba ay sa iyo. Agad siyang kumilos nang matapos siyang magsalita. Nagpakawala siya ng suntok sa hangin at pinasabog ang tuktok ng vilya. The next second, parang binomba ang buong vilya. Boom! Tarat-tarat. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, gumuho ang vilya. Labis na takot si Claire. Hindi niya napigil ang yakapin si Alex at tumili. Kasing kalmado ng tubig ang ekspresyon ni Alex at malamig ang kanyang mga mata. Ang taong dumating ay mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon. Sinubukan niyang pumatay ng isang tao nang walang paliwanag. Ang ganitong malupit na tao ay talagang hindi mabait. Bukod dito, naramdaman niya ang medyo pamilyar na aura mula sa mahabang sibat, iyon ay ang demonic cultivation ng blood cult. Pero ngayon, nag-aalala lang siya kay Dorothy at sa mga bata sa tiyan nito. Dragon Toss Punch, Dragon Toss Cloud Piercer. Galit na sigaw ni Alex. Pilit niyang pinagpag ang nahulog na vilya. Samantala, nahimitay si Claire sa pag-urong ng kanyang suntok. Inawakan siya ni Alex at nagmamadaling lumabas sa mga guho, ngunit naramdaman niya ang isang banal na kamalayan na nakalok sa kanya at sumugod sa kanya na parang bulalakaw. Ito ay isang babae. Isang hindi kilalang babae. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Buong lakas na hamampas si Alex nang walang awa. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ng babae ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa pag-angat ng kanyang kamay, sinira niya ang supreme touch ng kanyang Brahma at sinalungat siya ng hindi maihahambing na matinding suntok. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang karga-karga niya si Claire. Kaya niyang tanggapin ang attack blast sa level na ito ngunit tiyak na mamamatay si Claire. Nagkataon namang nakita niya si Dorothy sa kaliwa mula sa gilid ng kanyang mga mata kaya naman dali-dali niyang ibinato si Claire sa kanya. Ipinatawag niya ang Sword of the Universe. Galactic Strike. Liwanag ng butil. Malamig na ungol ni Margaret habang pilit na pinasabog ang hindi nagbabagong kamao patungo sa Sword of the Universe. Kaharangyan na sana niya ang espada gamit ang kanyang laman. Kabanata 1783. Pagkatapos ng yugto ng Foundation Establishment, ang Cultivation Realm ay mahahati sa yugto ng Spirit Transcendence, Divine Transcendence Stage, Core Formation Stage, Nascent Soul Stage, Profound Mystic Stage, Spirit Severing Stage, Tribulation Crossing Stage, at iba pa. Si Margaret ay isang Profound Mystic Cultivator na dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa ipinakitang Core Formation ni Alex. Kumpiyansa siya na kaya niyang basagin ng suntok ang espada ni Alex. Gayunpaman, hindi niya alam na ang espada ni Alex ay hindi ordinaryong espada. Iyon ay ang Dragon Bone Sword. Kahit na dumating ang Tribulation Crossing o Immortalization Cultivator, magiging walang kabuluhan ito, hindi pa banggitin ang isang Profound Mystic Cultivator na tulad niya. Baliin mo. Sigaw ni Margaret habang sinasakal ng kamao niya ang mahabang espada. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang mga sinaunang rune sa Sword of the Universe ay mabangis na lumiwanag.
Sa paggising ng Sword of the Universe, ang Universe Formation Diagram ay lumabas mula sa kawalan na may masalimuot ngunit sinaunang anino at marahas na bumangga sa kamao ni Margaret. Ano ito? Bahagyang nagulat si Margaret. Agad niyang napagtanto na kakaiba ang espada sa kamay ni Alex. Gayunpaman, huli na para baguhin ang kanyang mga atake o bawiin ang kanyang kamao. Habang ang matalim na talon ng espada ay bumangga sa kamao, isang sabog ng espiritual na kapangyarihan ang sumabog. Oof! Nakaramdam si Margaret ng pananakit sa kanyang braso. Naputol pala ng Sword of the Universe ang kanyang maliit na hinlalaki. Ang isang bahagi ng kanyang daliri ay lumipad palabas na may dugong bumubulusok habang ang matinding kirot ay nararamdaman ng kanyang 10 daliri. Nagulat at nagalit si Margaret sa parehong oras. Siya ay nasasakupan ni Colton, isang dalubhasang pangalawa lamang sa 3 hari sa langit. Siya rin ang taong may pinakamataas na paglilinang at pinakadakilang awtoridad sa trio na ito. Gayunpaman, pinutol ng isang core formation brat ang kanyang daliri. The Asterisk Man Eat. Galit na galit si Margaret. Sa sandaling ito, si Alex ay umuurong pabalik ng kasing bilis ng kidlat. Nang makita niya ang dalawa pang lalaki na mabilis na bumababa mula sa langit, kumuha siya ng isang dakot ng parasitic disease at sumigaw, "Panoorin ang aking Crimson Sheer Poison." Sa mata ng mga magsasaka, ang Crimson Sheer Poison ay kilalang kilala at walang katulad na mabangis. Ito ay isang uri ng makapangyarihang laso na umaatake ng walang pinipili. Pagkatapos ma-inflict ng laso na ito, ang unang reaksyon ay matinding pananakit ng balat. Mabubulok ang buong katawan ng biktima at patubo ang mga bagay na parang paltos. Anyway, ito ay magiging lubhang kasuklam-suklam. Bukod dito, tiyak na mamamatay ang biktima. Nang sumigaw si Alex, labis na nagulat ang dalawang naniningil. Paano sila maglakas loob na hawakan ito? Kung mahawakan man nila ang ganitong bagay, mabubulok lang sila at mamamatay. Bago pa man sila mamatay, dumaranas din sila ng matinding sakit. Kaya nang makita ng dalawang lalaki ang pulang nakakalaso na ambon na itinapon sa hangin, agad silang napaatras. Hindi sila naglakas loob na sumugod. Maging si Margaret ay nag-alinlangan at hindi nang ahas na lumapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinigawan ni Alex si Dorothy at sinabing, "Tumakbo ka dali." Kalong-kalong ni Dorothy si Claire. Gusto niyang patayin ang mga taong iyon, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang kaligtasan ng kanyang ina. Bukod dito, mataas ang cultivation ng mga papasok na taong ito, kaya nag-aalala siya na baka ma-accident. Hindi big deal sa kanya ang pagkamatay, ngunit nasa tiyan pa rin ang 4 na anak ni Alex. Iyon ang resulta ng kanyang pagsusumikap, ang pagpapatuloy ng kanyang buhay sa hinaharap. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Kaya naman, mabilis siyang sumama kay Alex at tumakas patungo sa silangan. Makalipas ang 3 segundo, sumigaw si Margaret na, "Loko kami." Hindi ito ang Crimson Sheer Poison kundi isa pang uri ng parasitic disease. Ang mga parasitiko na sakit ay wala sa mga magsasaka na tulad natin. Agad niyang hinabol ang mga ito habang sinasabi iyon. Kahit na ang parasitic disease na itinapon ni Alex ay dumapo sa katawan ni Margaret, maaari niyang patayin kaagad ang lahat ng parasitic worm. Pumunta ka. Ngayon, naputol ang isang daliri ni Margaret at ang sugat ay itim pa rin na parang nasunog sa apoy. Ang mga meridian at mga daluyan ng dugo sa sugat ay medyo nasunog, kaya magiging isang malaking hamon kung maikonekta niya muli ang kanyang daliri. Siya ay nagalit. Kung hindi siya inutusan ni Spencer na huwag patayin si Alex, pinatay na niya ito. Susubukan ko ang lahat ng kakilakilabot na pagpapahirap sa iyo kapag naabutan kita, the asterisk starred ka. Kumuha siya ng long at tumalon dito ng malakas. Ang long ay isang makapangyarihang mahiwagang kayamanan para sa paglipad. Matapos tumalon si Margaret sa long ay agad niyang nakontrol ang long at hinabol sila. Hindi nagtagal, ang dalawa pang lalaki ay nakakabaliw na humabol din sa kanila. Hindi pa huli ang panahon ngayon. Alas 9 pa lang ng kaunti para sa mga nakatira sa loob ng mga vilya sa paligid kasi simula pa lang ng nightlife. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1784.
So, hindi pa sila tulog. Sa kalaunan, nakita ng ilang may-ari ng villa sa paligid ang buong proseso ng pagbagsak ng Asex Villa. It was really uncalled for. Sumugod ang mga taong nakarinig ng ingay sa kapitbahayan, ang mga nakarinig ng bulong-bulungan, ang mga tao sa komunidad, mga ahente ng ari-arian at maging ang mga opisyal. Nang makita nila ang eksena, nagulat silang lahat. Ang eksena ng pagbagsak ng villa ay mas masinsinan kaysa sa demolisyon ng isang gusali. Nakahabol sila. She asterisk T, ang bilis nila. Tumingin sa likod si Alex at hindi mapapantayan ang panghihinayang. Kahit karga-karga ni Dorothy si Claire, hindi naman mas mabagal ang bilis nito kaysa kay Alex. Agad niyang sinabi, maghanap tayo ng angkop na lugar para labanan sila. Tanong ni Alex, saan ang angkop? Sabi ni Dorothy, Fair Maidens Island. Ang Fair Maidens Island ay ang isla na ginugol ni Dorothy na malaking halaga para bilhin. Siya mismo ang nagpangalan sa isla na iyon at ngayon ay naging lugar na ito para sa paglilinang. Ang 8 protagonista ng 8 Desolated Killing Formation ay nasa isla. Kumpiyansa si Dorothy na hanggat kaya niyang maakit ang mga taong ito sa isla, magagawa niyang kontrahin ang pagpatay sa kanila sa pakikipagtulungan ng 8 Desolate Killing Formation. Sa susunod na segundo, ang 2 tao ay tumakbo ng baliw patungo sa Fair Maidens Island. Gayunpaman, makapangyarihan ang long ni Margaret. Lumapit siya sa kanila sa isang kisap mata. Walang awa na sinabi ni Margaret, Alex Rockefeller, kuminto ka na at isuko ang iyong sarili. Maaari akong magsumamo sa ngalan mo na iwan ang iyong bangkay na buo. Nagmura si Alex, who the hell are you, DT? Bakit mo ito ginagawa? Dahil nararapat kang mamatay. Pagkatapos sabihin niyon, nagpakawala si Margaret ng isang mabangis na suntok at isang multo anino ang lumitaw sa gitna ng hangin. Ito ay may hitsura ng isang malaking puting oso. Sinira ng suntok na ito ang sound barrier para agad nakitilin ang buhay ni Alex. Dahil sa galit, wala siyang pakialam kung buhay pa siya o patay na. Sirahin mo siya. Sword of the Universe/E. Swoosh. Ang Sword of the Universe ni Alex ay bumangga sa anino ng malaking puting oso ni Margaret. Sa pagkakataong ito, dahado si Alex. Ang nakaimbak na enerhiya ng Sword of the Universe ay naubos at nawasak ng anino ng malaking puting oso, habang ang kanyang malaking kamao ay walang awa na pumutok. Mystic Armor, ipagtanggol mo ito. Boom! Tarat-tarat. Lumipad palabas si Alex na parang kanyen. Lumipad siya ng ilang kilometro ang layo. Agad naman siyang hinabol ni Margaret. Samantala, ginamit ni Alex ang mental voice transmission kay Dorothy. Dorothy, maghahati tayo sa 2 paraan. Pumunta ka sa Fair Maidens Island habang kaladkarin ko ang babaeng ito sa ibang lugar. Ang natitirang 2 lalaki ay hindi dapat maging problema, ikaw ang bahala sa iyong sarili. Paano ka tatakas? Ang taong iyon ay isang profound mystic cultivator. Mayroon akong trump card, huwag mag-alala. Gaya ng sinabi ni Alex, nagtanim siya ng 2 sinaunang rune sa magkabilang paa niya at na-activate ang lightning diversion. Ang kanyang katawan ay parang kidlat, mas mabilis pa kaysa dati sa kalahati. Si Margaret, na galit sa kanya, ay hinabol siya ng kanyang buhay. Dapat niyang alisin ang brute na ito. Maya-maya, huminto si Alex sa isang lambak pagkatapos ng ilang sandali ng paghabol. Tumayo siya roon at hinintay ang pagdating ni Margaret. Sa kabilang banda, naisip ni Margaret na sa wakas ay hindi na makakatakbo si Alex. Sa sandaling iyon, huminto siya sa harap niya at walang awa na sinabi, bakit hindi ka tumatakbo, batang brat? Hindi ka na makakatakbo, di ba? Umiling si Alex. Sa tingin ko ang lambak na ito ay may magandang tanawin at ito ay angkop para sa iyong libingan. Ano? Natigilan si Margaret. How dare you act off when you're about to die? Till then.